Sa ngayong panig ng mundo naroon sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito nga po, panuurin po natin itong patuloy na digmaan ng Iran at Israel. Share po natin itong videos na to. Si John Reps, suportahan po natin. Siya po yung mga gumagawa ng digmaan ng nagko-cover. Isa sa mga nagko-cover ng laban ng Israel at ng Iran sa ngayon. Okay, panoorin po natin to. Share po natin to. There you go. Tuloy na bombahan ng Israel kontra Iran, abay muli na namang naglunsad ng missile strike ang Iran kung saan muli na naman itong tinamaan ang Haifa at 3 ang nasawi. Pero kaagad namang gumanti ang Israel kung saan winasak nito ang mga missile launcher na tumatakbo sa mga highway na naging dahilan naman ng matinding traffic dahil sa pagkukumahog ng mga sibilyang makalikas. Sa kabuuan, 40 missiles na ng Iran ang tumama sa kalupaan ng Israel at karamihan dito ay mga residential building umano ang tinamaan. 4 na po ang tumama habang sa kabuuan na nasalag ng air defense system ng Israel ay nasa sa update sa Suportahan po natin si John Reps. Patuloy na banggaan ng Israel kontra Iran matapos ang pangalawang atake ng Israel kung saan tinarget nito ang ilang mga missile launcher, air defense system, radar at underground facilities ng Iran. Ang Iran ay hindi naman nagpatinag at gumanti naman ito ng missile strike at tinarget pa rin ito ang mga syudad sa Tel Aviv at Haifa. Mula sa kalupaan at himpapawid ay kita mula sa kuha ng isang eroplanong patungo sa UAE ang mga missiles ng Iran. Maging ang mga pro-Khamenei mula sa Lebanon ay naghiyawan dahil sa tuwa ng masaksihan ng mga missiles ng Iran na patungo sa Israel. Kitang-kita ang banggaan ng mga Iranian missiles kontra Israeli air defenses at sa dami ng pinakawalang missiles ng Iran ay may ilan na namang tumama sa mga residential building sa Israel. Sapul din ang isang power plant sa Haifa at base sa report ng Israel ay 3 umanong sibilyang Israeli ang nasawi. Ayon sa inilabas na report ng IDF, sa kabuuan ay umabot na sa 350 missiles ang pinakawala ng Iran. Sa 350 missiles ay nasa 4 na po umano dito ang nakalusot at tumama sa mga residential building na nagresulta ng pagkasawi ng 3 katao sa kabuuan. Dagdag pa ng IDF, sa mga huling bahagi ng missile strike ng Iran ay ramdam nilang naging limitado ang bitaw ng Iran dahil nasa 30 hanggang 40 na lamang bawat salbo. Hindi tulad noong una at pangalawang atake ng Iran na daang-daang missiles ang ipinapadala nito sa Israel. Sa pahayag ng IDF ay posibleng naging limitado ang mga missiles ng Iran dahil sa pagwasak umano ng Israeli Air Force sa entrance at exit ng kanilang underground facilities kung saan nagmumula ang mga trailer truck na kargado ng mga missiles. Marami namang mga muklo supporters ang nagalit ng ibalita natin na winasak na ng IDF ang underground. Hindi daw ito totoo pero malinaw ang pagkakasulat ng IDF na tudas na ang 2 senior commander na sakay sa sasakyan at wasak na din ang nasabing underground site. Sa video ay kita ang entrance exit na binomba ng IDF upang makulong ang mga missile sa loob ng tunnel. Pero may tugon naman dyan ang Iran. Ayon kay General Ahmad Vahidi na isang IRGC advisor na handa ang Iran para sa anumang senaryo ng digmaan. Ibinabasura niya ang mga ulat ng IDF na naubos na ang mga missile stockpile ng Iran dahil sa pagbomba sa underground facilities. Ayon kay Vahidi ay isa daw niya iyong joke na sinasabing hindi pa umano ginagamit ng Iran ang estratehikong arsenal nito. Nagbabala si Vahidi na malapit na umanong harapin ng Israel ang buong lawak ng mga modernong kakayahang militar ng Iran at nangakong masasaksihan ng buong mundo ang mga bagong inobasyon ng Iran sa larangan ng digmaan sa mga darating na araw. Bagamat mayroong highly effective air defense system ang Israel na sumalag ng mahigit 300 missiles ng Iran, sinabi ni Prime Minister Netanyahu sa publiko na hindi
pa rin ito sapat dahil sa maramihang pagpapakawala ng missiles ng Iran na mayroon pa ring iilang nakalusot. Kaya't inabisuhan nito ang publiko na sumunod sa Home Front Command upang masiguro ang mga kaligtasan. Sinabi rin ni Netanyahu na nakatanggap umano sila ng report na si Ayatollah Ali Khamenei ay nilisan na ang Iran at hindi nabanggit kung saang bansa siya nagtago. So we're preparing, we paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing. Ang hangad umano ng Israel ay wasakin ang mga military facilities ng rehimeng Khamenei at ibalik ang dating Great Iran. Kaya't bilang tugon sa pinakahuling atake ng Iran, ang Israeli Air Force ay tinarget ang mga trailer truck o mga missile launcher ng Iran. Sa pool ang ilang mga nakaposisyon at loaded umanong mga launcher habang ang iba naman ay winasak habang tumatakbo sa mga highway na ayon pa sa IDF ay posibleng naglilipat umano ng mga pwesto. Ayon naman sa post ng Iran state media sa araw ding yun kahapon, ang IDF ay nag-anunsyo sa mga sibilyang Iranian na agad munang lumikas sa ilang mga lugar sa District 3 dahil magkakaroon umano ng operasyon ang IDF sa nasabing lugar pagkalipas ng ilang oras at ipinost din ito ng IDF spokesperson. Matapos ang anunsyo, ang mga sibilyang Iranian ay nagpumahog na umalis sa mga lugar. Hindi naging madali ang paglikas ng mga Iranian dahil sa matinding traffic. Nakahambalang kasi sa ilang bahagi ng highway ang ilang mga wasak na missile launcher ng Iran dahil sa pambobomba ng Israel. At ilang oras pa ang nakalipas ay muling nagpost ang Iran state media na naglunsad na ng airstrike ang Israel sa kabundukang bahagi ng Jetkar neighborhood sa western Iran. Hindi pa naglabas ng pahayag ang Israel kung ano ang mga tinamaan nito sa lugar, pero nauna na nitong sinabi na target ng operasyon ang military base ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps sa lugar. Tila mabilis kausap ang mga sibilyang Iranian dahil sumusunod sila sa anunsyo ng IDF na lumikas, pero may ilang pa ring ayaw umalis. Sa ilang video at larawan naman na ipinost ng mga Iranian ay aakalain mong may COVID sa kanila dahil sa lockdown, sarado ang mga gusali at walang mga taong pagkalat-kalat sa mga lugar. Ayon sa report ng IDF, 20 missile launcher umano ng Iran ang kanilang winasak sa nasabing ganting atake. Sa kabuuan, mula nang magsimula ang kanilang opensiba noong Biyernes na pinangalan ng Operation Rising Lion ay nasa 120 missile launcher na ng Iran ang one by one nilang winasak. Samantala nakaalerto naman ngayon ang mga kasundaluhan at kapulisan ng Iran kung saan hinahabol ng mga ito at hinaharang kapag may